Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hinihimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga Pinoy na gawin na lamang electronic cash o e-cash sa halip na pisikal na salapi ang pagbibigay ng aginaldo ngayong Kapaskuhan. Pahayag ng Bangko Sentral, karaniwang tumataas ang demand sa bagong salaping papel at barya tuwing Kapaskuhan. Kaya naman hinihimok ng BSP na gawing digital ang pagbibigay ng salapi dahil maliban sa mas convenient, nagtatatag din ito ng mas inklusibong ekonomiya sa bansa. Babala po sa publiko, mag-ingat at huwag magpalinlang sa mga natatanggap na pang-aaresto online. Ang modus na yan, ating alamin mula kay Daliza Lopez. Nagbigay babala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga pekeng mensahe ukol sa pang-aaresto. Ang bagong modus na ito ay tinatawag na digital arrest scam kung saan paniniwalain ng scammer ang biktima na siya'y mayroong kaso ng money laundering o tax evasion, kaya't dapat nabayaran umano ito para malinis ang pangalan at hindi humarap sa korte. Ang mga scammer ay nagpapanggap na opisyal ng gobyerno o ginagamit ang pangalan ng pamahalaan upang mapaniwala ang biktima. Payo naman ng PNP-ACG, beripikahing mabuti ang mga natatanggap na tawag bago ito sagutin. Bukod dito ay pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na huwag magpadala ng pera sa hindi kilalang individual at huwag ding magbahagi ng personal na impormasyon online. Anya, hindi isinasagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang pang-aaresto sa digital na pamamaraan kaya't hindi dapat itong paniwalaan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Matatandaang hinimok si Vice President Sara Duterte na dumalo sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y death threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit 2 beses na siyang hindi sumipot. Ayon kay Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, mahalaga para sa Vice-Presidente na linisin ang kanyang pangalan at opisina. Isinusulong naman ng mga mambabatas ang regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kaugnay ng ulat na mahigit 400 benepisyaryo nito ang walang birth records batay sa PSA. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, libo-libong residente nag-aalangang lumikas sa kabila ng panganib na muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. PNP-ACG nagbabala ukol sa paglaganap ng digital arrest scams. NBI, nais dumalo si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ukol sa kanyang banta laban kay PBBM. Department of Agriculture, iminumungkahi ang mas mababang presyo ng bigas. NFA, nais ibalik ang kapangyarihan nito sa pag-angkat. Philippine Men's National Floorball Team secured spot sa World Games 2025. Pinoy, huwagi sa The Voice USA Season 26. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Posibleng pirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 20 ang panukalang budget na 6.352 trillion pesos para sa taong 2025. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez matapos lagdaan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 2025 General Appropriations Act. Laman nito ang budget plan ng pamahalaan para sa fiscal year 2025. Paglilinaw naman ni Chavez, maaari pang magbago ang petsa ng paglagta ni PBBM.
Samantala, inabisuhan ang mga turista na bantayan ang mga local advisories at umiwas munang bumiyahe sa mga lugar na apektado ng ashfall kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa abisong inihayag ng Department of Tourism o DOT bilang pag-iingat, sinuspende nito ang trekking, swimming, pagbisita sa mga farm sites at day tours sa mga lugar na apektado ng ashfall gaya ng La Castellana, La Carlota City, Bagos City at Murcia ng Negros Occidental at Canlaon City ng Negros Oriental. Kabilang din sa mga pansamantalang sinarado ang ibang mga tourist attractions na malapit o nasa 6 na kilometrong permanent danger zone ng bulkan. Magandang balita po, secured spot na sa World Games 2025 ang Philippine Men's National Floorball Team matapos ang makasaysayang kampanya nito laban sa koponan ng Canada nitong Miyerkules. Bunsod nito nagtapos sa ikalawang spot ng kanilang bracket ang Pilipinas, dahilan para umabante na sa playoffs ng 2024 Men's World Floorball Championships na gaganapin sa bansang Sweden. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, libo-libong residente nag-aalangang lumikas sa kabila ng panganib na muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. PNP-ACG nagbabala ukol sa paglaganap ng digital arrest scams. NBI, nais dumalo si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ukol sa kanyang banta laban kay PBBM. Department of Agriculture, iminumungkahi ang mas mababang presyo ng bigas. NFA, nais ibalik ang kapangyarihan nito sa pag-angkat. Philippine Men's National Floorball Team secured spot sa World Games 2025. Pinoy, huwagi sa The Voice USA Season 26. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa posibleng muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon at mapanganib na dulot nito, karamihan pa rin sa ating mga kababayan na naninirahan sa Negros Island ang nagdadalawang isip pa ring lisanin ang kanilang mga tahanan. Sa pinakahuling tala, nasa higit 10,000 pamilya at 28 lungsod at munisipalidad na ang naapektuhan ng kamakailang pagsabog ng bulkan sa kanluran at gitnang Visayas ng Region 6 at 7. Dahilan pa ng mga hindi kumpinsidong lumikas ay gusto lamang nilang makasiguro na sila ay may malilipatan, gayon din ang pagbabantay sa kanilang kabahayan at mga maiiwang alagang hayop na nais rin nilang maisalba sa kanilang paglikas. Sa ngayon, patuloy na nagbabalot ng ashfall ang ilang lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Samantala, pinarangalan sa ika-24 na Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence ang ilang taon ng MMDA dahil sa mahalagang kontribusyon ng mga ito sa disaster response at humanitarian service sa komunidad. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ginawaran ng parangal sa 24th Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in DRRM and Humanitarian Assistance para sa taong ito. Ito ay dahil sa kanilang mahalagang kontribusyon sa komunidad at sa pagiging miyembro ng Regional Validation Committee na nag-validate ng mga disaster risk reduction management plans ng mga lokal
lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Samantala, ibinida rin ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes ang mga hakbang ng ahensya para sa disaster response sa Kamaynilaan. Ilan sa mga hakbang na kanyang ibinahagi sa welcome remarks ay ang mga inisyatiba sa oras ng kalamidad gaya ng pagdideploy ng mga tauhan nito at mga deployable assets maging rescue equipment para tulungan ang mga nasalantang residente. Kaugnay ng mga aksyon ay sinabi rin ni Artes na proactive approach ang ginagawa ng ahensya sa kanilang response operations. Nangangahulugan na agad na nakaantabay ang MMDA sa oras na mag-anunsyo ng orange rainfall warning system ang Pag-asa. Ilang lokal na pamahalaan din sa Metro Manila ang dumalo sa Gawad Kalasag kung saan kinilala ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang compliance rating at mga partners sa iba't ibang sektor at institusyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala ay ginawad ang Beyond Compliant Award sa lungsod ng Makati sa ginanap na awarding ceremony ng Gawad Kalasag. Ito'y mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung saan kinilala rin ito ang Makati sa kategoryang Best Government Emergency Management and Response Teams. Matatandaan na napabilang din at ginawaran din ang lungsod ng Makati ng Seal of Good Local Governance nitong taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News 4. Sa ulon ng mga balita, libo-libong residente nag-aalangang lumikas sa kabila ng panganib na muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. PNP-ACG nagbabala ukol sa paglaganap ng digital arrest scams. NBI, nais dumalo si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ukol sa kanyang banta laban kay PBBM. Department of Agriculture, iminumungkahi ang mas mababang presyo ng bigas. NFA, nais ibalik ang kapangyarihan nito sa pag-angkat. Philippine Men's National Floorball Team secured spots sa World Games 2025. Pinoy, huwagi sa The Voice USA Season 26. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.